Isa sa mga kilalang motorsiklo sa bansa ngayon ay ang Honda ADV, Honda Click 160 at 125, Yamaha Aerox, Yamaha NMAX, Suzuki Raider at marami pa, na tanging nagdadala sa pangalan ng magkakaibang brand pagdating sa pagiging praktikal na klase ng mga motorsiklong mapagkakatiwalaan sa kahit anong biyahe, mapa city ride o long ride at iba pang klase ng paggagamitan. Ang una kaagad na pinagpipiliang mga modelo ng motorsiklo dito sa bansa. Yun nga lang, medyo pricey o may kamahalan din talaga ang mga ito. At minsan ay hindi naaabot ng ilan nating mga kababayan. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang 5 mga bagong modelo na sulit at napaka-practical na rin na klase. Hindi nalalayo ang mga katangian gaya ng sa mga nabanggit, pati na ang mga nilalaman at mga specs and features na meron ng mga ito. Yan ang alamin natin kasama ng mga kabuang presyo. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Euro Samurai 155. Isang Euro motorcycle sa madalas na tinatakbuhan ng marami na nagnanais magkaroon ng isang bagong motor sa murang halaga. Para sa kaalaman ng marami, ang Euro brand motorcycle ay sariling brand ng Mitsubishi Philippines na distributor ng Kiwai at SYM at may sariling paggawa ng motor dito sa Pilipinas. Nanggagaling ang mga spare parts nito o bahagi ng mga motorsiklo nito hindi sa China kundi sa Taiwan. Isang producer at manufacturer na pinagkakatiwalaan na rin ng iba't ibang brand. Dahil ang kalidad nito kung ikukumpara sa Japanese brand ay halos walang pinagkaiba. Gaya ng bagong modelong inilabas nito sa Philippine market, ang Euro Samurai 155. Isang makabagong motorsiklong magbibigay sa masa ng isang pag-asa na siguradong maaasahan. Hindi lang sa pormahan na halatang may tinularan kundi pati sa modernong katangian sa murang halaga lang. Well, alam mo naman na siguro kung anong motor ang kamukha nito na Euro Samurai. Katulad ng kaparehong brand, nilagyan din ito ng special features na makatutulong sa iyong pang-araw-araw, kabilang ang naka-full LED type lighting system, kasama ang headlamp na may DRL, mga signal indicator light, at ang tail lamp nito para sa pagpapabuti ng kaligtasan sa madidilim na pagpapaandar. Nakakilis na rin ng ignition system nitong motor, kaya medyo secured at madali ng paganahin. Bukod pa dyan, meron din itong mga convenient features gaya ng bulsa sa harap, under-seat storage at retractable hook na pwedeng pagsabitan at paglagyan ng mga gamit. Kasama din ng USB port charging system nito na para naman sa pagcha-charge ng gadget. Meron din itong LED digital meter panel gauge na magbibigay ng maraming impormasyon tungkol sa pagmamaneho gaya ng bilis, konsumo at iba pa. Bukod pa dyan, itong motor ay sinamahan din ng matitibay na suspensions gamit ang mga naka-telescopic fork system sa harap at isang single-sided shock absorber naman sa likuran na may kasamang coil spring. Meron din itong magandang safety features sa pamamagitan ng harap at likod na braking system na parehong naka-hydraulic single disc type. At may kasamang combination system sa likuran. Sinamahan din ito ng makakapal at makakapit na tires na maiging gamitin sa mga pagbabanking, malulubak at mababatong kalsada. May sukat ito sa harap na 100/80R14 at 120/70R40 naman sa likuran, na parehong naka-tubeless at alloy mags. Itong Euro Samurai ay pinapagana ng 150 cubic centimeter displacement capacity, naka-single cylinder per stroke single overhead cam at naka-liquid cooled ang cooling system. At ang fuel supply system naman ito ay ginamitan ng EFI o Electronic Fuel Injected Type. Dahilan para maging matipid din ito sa gasolina. Sinamahan din ito ng makabagong features na idling stop and start system na nakatutulong sa pagtitipid nito lalo sa konsumo. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 40 hanggang sa 43 kilometro na layo ng tinakbo. At may fuel tank capacity na 6.5 liters. Kaya pwedeng pang long ride at sa mahahabang biyahe. Kasama sa mga nagpapagana dito sa motor ay ang isang CVT type transmission nito na gumagawa ng lakas na 10.8 kilowatts sa kada 8,500 RPM at 14 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. Ang average top speed nito ay umaabot ng 115 km per hour. At para naman sa kabuuang sukat,
May ground clearance itong motor na 11 cm at may kabuuang bigat na 108 kg. Dito sa bansa, nagkakahalaga lamang ang kabuuang presyo nito ng 88,900 pesos na sobrang mura na. Rusi Rapid 150. Isa sa mga ikinukonsidera ng mga kababayan nating may sapat lamang na budget sa pang-araw-araw ay ang pagbili ng motor na Rusi brand. Isa sa mga brand na nag-o-offer ng mga motorsiklo na may mababang halaga lang. Ngunit ipinagmamalaki na rin ang kalidad, tibay at tatag ng mga motorsiklong nanggagaling sa kanila. Gaya ng Rapid 150, para makasabay sa mga nauusong pormahan, ang Rusi ay naglabas ng mga motorsiklong may pagkakahawig sa mga hinahangaang brand, ngunit hindi ma-afford ng karamihan. Kaya naman sa paglabas nitong Rusi Rapid 150, hindi man nakuha ang buong nilalaman ay makakasabay na rin naman kahit sa pormahan. Meron itong makina na pinapagana ng 149.6 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke single overhead cam, naka air-cooled type na cooling system at carburetor pa na fuel supply system. Ang transmission nito ay automatic na rin na nagbibigay ng sapat na lakas para pamahalaan ang bawat biyahe sa araw-araw. Kaya nitong mag-produce ng maximum output na 7.8 kilowatts sa kada 7,500 RPM at 10.5 Nm ng torque naman sa kada 5,500 RPM. Kaya pagdating sa takbuhan, ang bilis nito ay umaabot ng 105 km per hour at malayo-layo na rin ang mararating gamit ang 5 litrong fuel tank capacity nito na kumukonsumo naman ng 38 km per liter. Itong Rusi Rapid 150 ay sinamahan din ng mga matatatag na suspensions kahit ihataw sa malulubak, gaya ng pagkakaroon sa front ng naka-telescopic fork at rear suspension na dual shock with coil spring, kasama ang makapit na braking system na naka-disc sa front at may 2-piston caliper, habang drum brake naman para sa rear. Ang balansing pagpapaandar ay sa pamamagitan ng makapal na tubeless tires nito na may kabuuang sukat sa front na 110/70R13 at 130/70R30 naman sa rear. Kabilang sa mga nagpapagana dito sa motor ay ang ignition system na may manual key at may shutter lock na rin. Isa pang option para sa pagpapaandar nito ay ang kickstarting at ang electric start system nito. Meron ding mga ilaw na naka-bulb type pa ang headlamp at tail lamp, ngunit naka-LED type naman ang mga turn signal lamps. Kasama ang isang analog type instrument meter panel gauge na magbibigay na rin ng mga impormasyon na kinakailangan natin para maunawaan ng maigi ang milyahe, RPM at ang bilis nito. Itong Rapid 150 ay may seating height na 76 cm, may wheelbase size na 139 cm at may bigat na 109 kg. Nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 65,000 pesos lamang. FKM Pyro 175. Mukhang alam mo na kaagad kung anong kamukha ng modelong ito. Mala-powerful design at napaka-sporty pa. Isa sa mga ino-offer ng FKM o Fecon Motor Philippines na nagmula sa Singaporean brand, ngunit inassemble sa Pilipinas. Isa sa aim nitong motor na FKM Pyro 175 ay ang i-cater ang mga nagbabalak magmotorsiklo kesa mamasahe sa pang-araw-araw at makasabay na sa mga Japanese brand sa mura nitong price tag na nagkakahalaga lang ng 80,000 pesos. Itong motor ay may kalakihan din mula sa panlabas na disenyo nito. Naglalaman ng ilan sa mga modernong katangian kasama ang pangkaligtasan at pangseguridad na equip na rin sa motor na to. Malakas na makina at may kitipiran sa fuel. Pinapagana ito ng 175 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke single overhead cam at 2-valves engine. At ang cooling system ay naka air-cooled type pa lamang. Bagay na mas may enjoy mo lang sa short ride. Pero ang fuel tank capacity nito ay naglalaman ng 8.2 liters ang full tank na mapapakinabangan mo na rin sa mahabang biyahe. Dahil kaya nitong kumonsumo ng 45 km per liter. Meron din itong kalakasan sa takbuhan sa pamamagitan ng isang CVT type automatic na transmission nito na kaya mag-produce ng maximum output na 8.3 kilowatts sa kada 8,000 RPM at 11 Nm ng torque naman sa kada 6,000 RPM. Ay nagagawa nitong tumakbo sa bilis ng 105 km per hour.
Nilagyan din ng Fyro 175 ng matitibay na klase ng suspensions gaya ng conventional telescopic fork suspension sa front at dual shock with coil spring naman para sa rear suspensions nito. Meron din itong malalagkit na klase ng gulong na parehong tubeless tires at may kasamang alloy mags na may kabuuang sukat ito sa front na 100 by 80R14 at rear tire size naman na 120 by 70R14. Mapapanatag ka na rin sa mga biglaang preno lalo na sa emergency braking dahil sa pagkakaroon nito ng malaking disc brake sa harap at likod na may sukat na 240mm hydraulic disc type sa harap habang nasa 220mm disc naman sa likod na parehong naka 2-piston caliper brake na rin. Ang FKM Fyro ay masasabing pang millennial choice na rin dahil naglalaman din ng mga makabagong katangian gaya ng pagkakaroon nito ng all LED lighting system. Ang headlamp, DRL, signal at tail lamp nito ay mga naka-LED type na. Meron din itong side stand kill switch na automatic na namamatay ang engine kapag ibinaba ang side stand. Kasama rin ang kill switch system nito. May digital instrument panel meter gauge na may colored background. Bagamat naka-manual kill lamang ang ignition system, meron naman itong shutter lock for security na rin. Ilan pa sa mga ino-offer nito ay ang pagkakaroon ng malawak na compartment storage at mga console pocket na lagayan ng mga gamit. Meron itong kabuuang sukat sa wheelbase na 135cm. May ground clearance ito na 15cm at seating height na 78cm. Tumitimbang ito ng 124kg at nagkakahalaga lamang sa bansa ng 80,000 pesos. Euromotor Beaverman 150. Ang underbone na disenyo ng motor ay talagang kinabibiliban din ng marami, lalo na sa hindi mamatay-matay na espekulasyon na kapag underbone ng motor, bukod sa matipid ay mabilis ding tumakbo. Kaya naman kalimitan sa ating mga rider, ito ang best option motorcycle para sa pang-araw-araw na gamit. Kagaya na lamang ng isang motor na maihahambing mo rin sa ilang kilalang brand dito sa bansa, gaya ng Honda RS150 at Suzuki Raider 150. Ito ay hindi rin mapag-iwanan pagdating sa lakas ng makina, konsumo at iba pang mga bagay na meron nito. Ang Euromotor Beaverman 150, kagaya ng marami, ay ipinagmamalaki din ng motor. Ang napakagandang itsura nitong panglabas na napaka-sporty ng disenyo na meron ito, medyo inspired sa Suzuki Raider na may halong Honda RS150 nga. Makikita mo sa harapan ang napaka-sporty rin na headlamp nito, kasama ang ilang body graphic, fender at mga fairings nito. Nakabulb pa ang mga ilaw nito na kahit papano ay magbibigay na rin ng magandang visibility lalo na sa madidilim na kondisyon. At may digital instrument panel meter gauge para sa magandang readout ng rider tungkol sa mga impormasyon sa pagpapaandar dito. Kasama ang RPM, speedometer, fuel gauge at marami pa. Itong underbone na motor ay pinapaganan ng isang 149 cubic centimeter displacement capacity. Naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, naka air-cooled na cooling system at naka carburetor pa na fuel supply system. Kasama ang manual na transmission nito na may 5-speed gear shifting at kayang gumawa ng 9 kW sa kada 9,000 RPM at 10 Nm naman ng torque sa kada 7,500 RPM. Ang average na bilis nito ay umaabot ng 115 km/h. May katipiran din kahit papano sa average fuel consumption na 38 km/L. May fuel tank capacity na 5.5 liters. Pagdating sa safety measure, ito rin daw ay hindi magpapahuli kasi may malakas na kapit ang brake at may parehong gulong na may sukat na 17 pulgada na may malalagkit ding mga pagkakadesenyo na pareho ding mga may nakakabit na disc type na braking system. Naka-disc brake sa harap at likod na bahagi din. Ang typical na bigat nitong motor ay kinakaya ng mga suspensions nito sa harap at likod na kahit may daan mo sa malulubak at mababatong kalsada ay kayang-kayang laruin ng naka-front telescopic fork na suspensions nito at rear center monoshock absorber naman para sa rear suspension. Kaya ang bounce nito ay maaasahan na rin. May seating height itong motor na 764mm at 190mm naman na ground clearance size. May bigat na 117 kg at nagkakahalaga ang presyo nito ng 56,800 pesos dito. Rusi Flame 150i.
Isa sa mga pinagkakatiwalaan ng mga taong naghahanap ng mas murang motorsiklo sa bansa ay ang Rusi brand. Isang lokal na producer ng mga motorsiklo mula sa bansang China ay nagbibigay din sa mga tao ng pag-asa na makabili ng isang transportasyon na magagamit sa pang-araw-araw sa mura nitong halaga. Gaya na lamang ng isang underbone ng Rusi na tinatawag na Flame 150i. Isang bagong motorsiklo na naman na siguradong iyong kagigiliwan. Hindi lamang sa nakakabilib na pormahan kundi sa mga nilalaman nito na siguradong iyong magugustuhan. Well, kung pag-uusapan kasi ang katangian nitong motorsiklo, hindi hamak na may pagka-moderno na rin. Mula sa external appearance ay hindi mo maikukumpara sa marami ang kakaibang disenyo nito. Meron itong mga halogen type na headlamp at tail lamp at mga naka-LED type naman na mga turn signal lamps. At bukod pa dyan, kinukumpleto din nitong motor ang pagiging convenient sa pagkakaroon ng USB port charging system na kung saan ay makakapag-charge ka na dito ng cellphone na lowbat. Meron itong mga naka-disc brake sa front and rear na braking system na nakatupat caliper piston sa front at mga naka-mugs na alloy wheels naman sa pareho nitong gulong na naka-tube tires pa na may kabuwang sukat na 70/90 sa harap at 110/70 naman sa likuran na parehong may 17 pulgada na laki. Ginamitan din ng modelong ito ng isang telescopic fork na front suspension at isang center monoshock naman sa likod. Pinapagana ito ng 149 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam at may fuel supply system na electronic fuel injected type na nakakonekta sa isang manual na transmission at may 5-speed na gear shifting na kayang gumawa ng 7.8 kW sa kada 7,000 RPM at 11.5 Nm naman sa kada 5,500 RPM. Ang bilis nito ay umaabot ng 110 to 115 km/h. Sa nipis ng body figure ay siguradong hawiin lang ang mga hangin na makakasalubong nito sa kalsada at madali ring isingit sa matatraffic na lugar. Bukod pa dyan ay nilagyan din itong motor ng naka-digital na instrument meter panel gauge. Nagbibigay ng maraming impormasyon lalo na sa pagmamaneho. Ang Rusi Flame 150 ay merong ding 5.5 liter na fuel tank capacity at may katipiran din. Ay nitong kumonsumo ng 40 km per liter sa city ride hanggang sa 45 km naman sa highway. Ang nagpapagana sa motor na ito ay ang optional na kickstarting at electric push start system para sa madaling pagpapaandar. Meron itong seating height na 770mm at nagkakahalaga sa bansa ng 67,000 pesos na Skygo Volt 150. Isang bagong maxi scooter type na inilabas ng brand para sa kanilang premium scooter 150cc na may modernong katangian, hindi lang sa panlabas kundi sa panloob na bahagi nito. At para mas malinaw pa ay aalamin na rin natin kung ano ang pagkakaiba nito sa Yamaha X-Max. Unang-una, ito ay gawang Pinoy na nakabase ngayon sa Cebu, ang Skygo Motorcycle Philippines. Ay nakilala na ngayon ng brand mula nung una itong inilunsad noong 2003 pa dito sa bansa. Ang mga motor na nanggagaling dito kahit papano ay mapagkakatiwalaan na rin. Madaling hanapan ng piyesa, mura at mas alam na rin natin. Itong bagong Skybolt sa unang tingin kung hindi mo masyadong susuriin ay aakalain mo talagang Yamaha X-Max din. Meron itong features na hindi nalalayo sa tinularan nito. Gaya ng magagandang klase ng mga ilaw nito na ang 3-point LED headlamp kasama ang turn signal lamps at ang tail lamp ay mga full LED type na rin. Agaw attention din ang signature na disenyo nito sa frontal face mula sa Yamaha na may pagka-sharp looking. Medyo bulking body build kasama ang malalapad na upuan nito na garnish at fairings, matataas na windscreen protector at ang sariling estilo ng color combination nito. Dinadala nito ang parang bagong na-upgrade na klase ng Yamaha X-Max dito sa bansa. Kung sa presyo, ang pagbabasihan ay hindi hamak na mas mura nga ito sa karamihan. Nagkakahalaga lang ito ng 115,000 pesos lang na kung susumamuin ay hindi ka na rin naman talo kung magkataon man. Well, kung hindi mo ma-afford ang Yamaha X-Max na may presyo na 299,500 pesos at hilig mo talaga ang mga ganitong klaseng motor, pwede mo na rin sigurong maging opsyon ang modelong ito kung hindi ka naman nakatingin sa kung anong brand na meron ito. Meron itong sapat na dami ng features kung gagamitin for daily use sa city ride o long ride. Gaya ng malapad at malambot na upuan nito. Hindi masakit sa bat, yan ang sigurado sa lahat.
May mahabang side-to-side step board na magbibigay ng relax na biyahe kung ang paa mo dito ay itataas. Isa pa, nilagyan din ito ng may kalakihang underseat storage. Not bad, kasi pwede mo na rin namang paglagyan ng mga gamit. Napaka-accessible din na modelong ito lalo na kung ayaw mong bumaba ng motor kapag nagpapagas. Nasa harap na rin kasi ang fuel lid o lagayan ng gasolina nito para walang hassle at mas mabilis. Bali itong motor ay pinapagana ng isang makina na 149.3 cubic centimeter displacement capacity na naka-liquid cooled type na ang cooling system. Naka 2 valves lang ang engine nito at naka single cylinder 4-stroke single overhead camshaft na may fuel supply system na injected type na may katipiran din kumonsumo. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 40 km. May compression ratio itong motor na 10.6:1 at naka CVT type na transmission at variable gear shifting. Gumagawa ito ng lakas na 12 horsepower sa kada 8,500 RPM at maximum torque na 11.8 Nm naman sa kada 5,500 RPM. Ang bilis nito ay umaabot daw ng 110 to 115 km/h. Hindi pa sigurado yan kasi depende pa rin sa makakagamit yan. Meron itong malawak na fuel tank capacity tiyak na magugustuhan mo rin dahil kaya nitong magkarga ng hanggang sa 13 liters na full tank. Kagaya na lamang din ng Yamaha X-Max ang laki nito. Ang bawat mga suspensions naman nito sa front ay ginamitan ng naka-telescopic fork at habang ang rear suspension naman ay naka-dual shock na may kulay pulang coil spring. Meron itong magagandang klase rin ng braking system sa front and rear na ginamitan ng parehong naka-disc brake at may malalapad ding mga gulong na ang sukat sa front ay 110 by 70R13 at sa rear naman ay 130 by 70R13 at naka-alloy mags at tubeless tires na rin. Bukod pa dyan, may malaki rin itong instrument meter panel gauge na makikita sa harap. Naka-digital na klase at mukhang mas madaling intindihin. Para sa kabuuang sukat, ito ay may seating height din na 760mm na mas mababa talaga pero may kalapadan. Kaya lang sigurong itaas ng hanggang sa 5'3" ang height at ang bigat naman nitong motor ay nasa 141 kg at nagkakahalaga ang kabuuang presyo ng 115,000 pesos lamang. Alright.